Meron ako sasabihin, okay? Yung pansinin yung nasa likod. So, money, we talk about money, okay? Pera. Yes, pera is powerful. Kapag may pera ka, nirespeto ka ng mga tao. Tsaka may pera ka, mapipili mo yung gusto mo, di ba? So, kapag wala kang pera, ganito ka, down ka, babay yung tingin ng mga tao sa'yo. Um, Lalo na ginawa kang snake kasi wala kang perang hinahawakan. Hindi ka mamumuhay kung wala kang pera. So, kailangan mo talaga um, pera. Pero, yung pera na yun is madaling magbago yung tao, diba? So, nandun yung pride, nandun yung greedy, nandun yung selfish. Ayun. Tamos, ang pinaka-importante sa atin, hindi naman pinaka-importante sa atin yung pera. So, I'm, so, importante pala yung pera. So, kailangan natin yung necessities, kailangan natin pang araw-araw, yung pangkain, pabibili yung damit, yung skincare mo, ano. So, pero, huwag naman, bakuhin yung pagkatao mo. Yung, ang status mo mag-iisang single, yung status mo mag-iisang nanay, mag-iisang um, tita, yung um, yung status mo, mag-Hawaii, ayan. So, yung rule mo, dapat, hindi nagbago yun. So, yun na ang ipakita mo yung influence. Influence, influence kang tao. So, most important thing, yung iba, nagagawa na silang masama yung pera, pero yung mga, katulad ng mga trabaho na hindi maganda, yung hindi marangal, so kinagawa yung mga babae yung magbubugaw, kasi wala silang choice, so kailangan nilang easy money, so hindi yung pinanghirapan, so, diba? Pero halo yun yung may sakripisyo sa kanyang sarili. And meron akong friend, kakilala ko, kaibigan na isang babae na bubuga, pusticho ta. She is from Iloilo. Pumunta siya doon, Jensen. So, I don't mention her name, just privacy. So, pero natito siya ngayon sa Manila. Ang kwento niya sa akin noon, umalis, umalis siya sa bahay nila. Tapos pumunta siya ng Jensen, doon siya nanghahanap buhay. Doon siya na, hindi ko lang kung nagtatrabaho ba siya. Basta yung job niya is mag-imbestation at mabubukaw. Gana gabi, doon siya lumabas, basta doon. Yun, marami siyang problema sa buhay. So, namumuhay na lang siya yung sarili niya. So, walang family nag-alala sa kanya. So, yung evento niya sa akin, yung lungkot. Sobrang lungkot. So, ngayon, meron siyang boyfriend doon. Sumama siya sa boyfriend niya. Nagsama sila sa isang boarding house. Tapos, na-meet ko yung boyfriend niya. Mabait naman yung boyfriend niya, supportive. Nabigay naman siya sa pangangailangan para sa kanya.
No? So, mabait naman siya, no? Mabait, hindi siya mabesyo, yung nakilala ko. And then, no, after 5 days namin na makakilala, so, balak niya pumunta sa Manila, doon, and doon siya magtatrabaho. So, doon yung last namin pagkikita. So, wala na kami communication as of now. So, gusto ko lang na, na dapat salamat kasi ano, nakilala ko siya, nakilala ko, sobrang thankful, and paminsan lang din yung tao na meet mo kanyan, yung stranger na yung nangyari sa kanya, yung sa buhay niya, ganun. So, ginawa niya yung 30 money para lang mamuhay, gano'n. So, pero sabi ko, hindi ka ba natatakot kung magkakaroon ka ng sakit katulad ng mga HIV? Sabi niya, hindi naman. So, sabi ko, nasa iyo, sa'yo ang choice, diba? Sa kanya yung choice. So, sabi niya, mahalan na to, basta importante, mamuhay lang ako, ganun. Sabi ko, nandyan naman si God para sa'yo na hindi ka pabayaan, and no matter what you do, sabi nga, huwag mong kalimutan si God sa buhay mo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, and alam ko maraming opportunity na maraming trabaho na, pero ultimately masyado mataas yung standard dito sa Pilipinas, diba? Ultimately mapapasok, maka-apply ng trabaho katulad sa mall, diba? Kanyan. So, ang daming requirements, saan siya nakuha ng mga allowance. So, yun ang problema. So, and eto, kailangan, so, pag may pera tayo, dapat hindi tayo magbabago. Kung ano meron tayo, dapat kung sila gusto maging ambisyoso, diba, bagay na gusto nilang bilhin, yung meron na ibang mga tao simple lang, basta yung makuha yung happiness, yung makuha nila yung gusto nila, yung mga dream, diba? So, hindi naman masama ako, nangarap ka, kanyan. So, pero, huwag natin kalimutan, nandyan si God na mapapafine araw-araw, hindi tayo pinababayaan. So, kung wala tayo, so, nandyan, just, ipagdasal natin kung ano nararapat-dapat para sa atin, yung mga opportunity, yung mga passion, so yung mga and basta ang pera dapat, basta yung ugali, yung pagkatao dapat hindi magbabago, nasa iyo buhay. So kanyan, yung status mo sa buhay dapat nagbabago yon. Depende kung ano ang opinion, and this my own opinion, and kung meron kayong mga tanong o meron kayong sabihin, so kayo, and I will support, respeto ko yung mga opinion nyo, respeto ko yung yung mga nasa isip nyo, and yun lang. Yes, pinaka-importante sa atin yung pera, pero mas pinaka-importante sa atin si God sa buhay natin, at sa huwag natin kalimutan yun.
Kasi, pag tumatay tayo sa um, death, yung pera na yun, hindi na yun matadala sa langit. So, yung importante yung nasa loob mo, ano, yun na, pinaka-importante. So, yan.